Ronald Garcia po. Sir, may agam-agam kasi po yung gobyerno na baka destabilization plot ito because although they are religious community and civic groups joining this rally, meron din po kasi malaking grupo ng mga retired na mga military officials. Ano po yung explanation niyo po doon? Una-una, hindi siguro accurate na may agam-agam ang sandatahang lakas ng Pilipinas na kung mayroong kabuluhang magmumula sa United People's Initiative. Kasi paliwanag ko sa inyo, nung nakipag-meeting kami kay General Ronald, niliwanag namin sa kanila, sabi namin, anong inilalaban ng United People's Initiative? Bottom line namin is, gusto namin ipaglaban ang paggalang, ang pagsunod, at ang pagtatanggol ng ating saligang batas. So parehas kami ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Hindi kami lumalabas doon sa linya na yun. Nasa saligang batas pa rin kami. Ang bottom line na yun, kung ano yung nangyayari ngayon, kaya namin gustong mag-rally, gusto namin manatiling gising at hindi tumitigil ang ating pagnanasa na magkaroon ng pananagutan ang mga may sala, magkaroon ng katarungan, yung mga batang musmos na namatay, mga magulang na nawalan ng anak, kapatid, ama, ina, dahil sa kapabayaan, kasakiman ng mga nagnakaw sa atin. Katarungan sapagkat yung mga may sala dito ay yung mga taong mismong dapat na yung inaasahan natin na mag-iisip at gagawa ng maganda para sa ating mga mamamayan. Hindi po nangyayari yan. So we are here to fight for everybody. At gusto po namin manatiling gising, pukaw ang ating damdamin, huwag po nating pabayaan na i-dribble nila ng i-dribble ang panagutin ang mga matataas na dapat managot. Napansin po ninyo ang mga may kaso, DPWH, contractor, yung mga naghahayag ng katotohanan, kinakasuhan nila. May kaso si Congressman Barsaga, kinasuhan na rin nila si Major General Pokis, but that is not going to deter us inciting sedition. Hello? Maliwanag na pinaliwanag namin sa kanila, hindi kami mag-iimbita to incite everybody to overthrow the government by force. Hindi po. Nasa linya po kami ng saligang batas, dyan po kami lalaban at dyan kami hihingi ng katotohanan, ng katarungan. Yung pong pag-dribble nila na napansin pa ninyo, meron sa Senado, meron sa DPWH, meron sa ICI. Magkakaroon pa rin po sa Ombudsman pagdating ng mga recommendation ng mga investigations na yan. Pagdating sa Ombudsman, may investigasyon pa rin po ulit. Aba, naitago na, naitakas na yung mga gusto nating mabawi. Hindi po ba? Kaya tapos, ang isang epekto ng dribble na yon is everybody will just, mawawala na lang po tayo ng gana na sundan itong kwentong ito hanggang sa makalimutan na. At yung mga talagang dapat managot, mananatiling nasa pwesto. Hindi po tayo pwedeng tumahimik, hindi po tayo pwedeng walang gawin. Sapagkat, sabi nga po, yung mga masasamang tao na yan, yung mga nasa gobyerno natin na mga magnanakaw, hindi po yan magwawagi dahil sa kanilang kabuktutan. Magwawagi po sila dahil tayong mamamayan ay walang gagawin, tayo'y mananahimik at hahayaan na lamang natin sila. Kaya kung sasabihin po natin, lumaban tayo, hindi po namin sinasabing lumaban tayo para gibain natin ang pamahalaang ito. Bahala sila sa kanila. Ang sa atin, gibain natin, labanan natin ang katotohanan, ipagtanggol natin ang ating mga mamamayan. Salamat po. Thank you very much. Thank you, Ms. Camille. Next question po natin. What is the real purpose of this rally? And also, yung permit po kasi na kinuha ng inyong grupo ay, if I'm not mistaken, it's only for a day, but the schedule is for 3 days. Baka lang po pwedeng ma-explain natin. We have a written statement here, no? Pero alam ko, boring ito sa inyo, no? Pero anyway, just to Yes, sir. Because we need the soundbite po, sir. Yeah, you need the soundbite. Okay. Our call, we call on all Filipinos to reclaim moral leadership, choose truth over fear, fairness over favor, integrity over indifference,
We call on our soldiers to keep faith with the people. We call on our middle class to defend legitimacy and civic conscience. We call on our workers and entrepreneurs to rebuild prosperity on honesty. Yun po yung call. Diniretso ko na sa bottom of the written statement. Yung question yung tungkol sa rally permit. Nasanay na kasi lahat ng mga nag-i-issue ng rally permit ng araw. Nasanay na sila na ang rally ay 1 oras lang, 2 oras lang, 3 oras lang. Ngayon lang sila naka-receive ng application 3 days. Nagulat sila. In fairness naman to retired Police Brigadier General Elmo de Guzman San Diego, no? who issued it barely 24 hours ago. He was trying to be as professional as possible. Kung kinapos tayo sa one day rally na, kasi yung template nila pang 1 day lang. Ngayon lang sila nakatanggap ng application for 3 days. E di, within that first day, baka humingi kami pupunta ulit kami, mag-a-apply ulit. Kasi yung template nila pang 1 day lang. That's the only reason. But as long as we comply with the rules, as long as we are peaceful, that can go beyond 1 day. But what is the reason, sir? Bakit kailangan po 3 araw yung rally or yung protest po na gagawin? Sa dami po ng clapper. The clappers nationwide, mula Tawi-Tawi until Apari, until Batanes, no? So, yung iba, sinalanta ng bagyo, it will take time for them to arrive here. And they're taking care of their problems, yung mga national disasters nila. In fact, si General Pocas kasi umiikot sa bansa, tulungan muna yung mga nasalanta. Priority sila eh. Tayo masarap buhay natin dito sa hindi tinamaan ng bagyo eh. So yung iba, it will take them time to travel, to raise funds for pamasahe, to ride the cheapest available boat. Wala naman airport sa Tawi-Tawi. No? So it will take time. So for them to assemble in the national capital region, it will take time. So, kailangan lang 3 days. Pag-isip will be. Ilan yung expected po natin na dadalo sa 3-day rally? And merong nakalagay na may highlight din sa rally nyo na yung magkaroon kayo ng Citizens Manifesto. Citizens Manifesto for what? Meron ang president dito noong January 13 kung ilan ang umapit sa panawagan ng Iglesia ni Cristo. And the range of the estimates, walang nag-estimate ng below 1 million. The range of estimates is 1 million and above. Some 2 million, some 3 million. Yung rally na permit na binigay sa Quezon City, around Camp Aguinaldo, bawal mag-exceed ng 300,000. So, that means it's really way above that, pero nakiusap pwede ba sana, huwag daw sana 300,000. So, yun yung lower limit. So, kung estimates lang ang tinatanong niyo po. For the manifesto, sir. Ilan yung target nyo, sir, dun sa manifesto? Papapirmahan nyo dun sa People Power Monument? Oo, kung gaano karami yung gustong pumirma, papayagan namin sila pumirma para gusto nila, nandun pangalan nila, sige po. Iniimitahan po namin lahat ng gustong pumirma dun sa manifesto. Mas marami, mas maganda po. Kung magkakaroon pa ng additional pages yan, okay lang po. What a specific target on how many? Wala po. We expect marami pong gugustuhin na pumirma para ma-record na sila ay kasama sa laman. Sir, yung date kasi hindi kasabay na rally, alam naman natin, INC, doon naman sa Manila, bakit yung date ng rally din natin almost the same with them? Palagi ko, kasama kami. Oo. Kasama namin sila sa sa adhikain na ito. So, pwede naman silang dumating dito sa amin at samahan din kami. Pwede rin po. Everybody, lahat po ng Pilipino na gustong manatiling lumalaban para sa katotohanan, para sa katarungan. Kasi tingnan niyo po, ako nag-iingit-ngit ako tatay ako Imagine mo makita mo yung anak mo lumulutang sa baha. Masakit.